Sa wakas, mukhang tuloy na talaga ang inaabangang bagong barko ng Philippine Navy. Isang teaser video ang inilabas ng Indonesian shipbuilder na PT PAL para sa official launching ceremony ng newest landing platform dock ng Pilipinas. Ibig sabihin, ilang sandali na lang at makikita na natin ang opisyal na paglutang ng pinakamodernong amphibious ship na ay dadagdag sa fleet ng ating hukbong dagat. At ang mas magandang balita, hindi lang ito simpleng bagong barko. Isa itong malaking hakbang para mas mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa territorial defense, humanitarian missions, at maging sa mabilis na pagresponde sa anumang sakuna o krisis. Kaya kung gusto ninyong malaman kung ano na ang latest update sa bagong LPD ng Philippine Navy, siguraduhin panoorin ninyo ang buong video. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Kamakailan lamang ay naglabas ang PT PAL Indonesia ng teaser video para sa official launching ceremony ng Philippine Navy's third brand new landing platform dock na may hull number na LD-603. Matagal na itong hinihintay ng maraming defense enthusiasts dahil ito ang susunod na malaking barkong idaragdag sa lumalakas na amphibious fleet ng Philippine Navy. Kasabay ng teaser video ay lumabas din ang pinakabagong mga larawan ng barko habang inihahanda ito sa shipyard ng PT PAL sa Indonesia. Kapansin-pansin agad ang malaking pagbabago sa itsura ng barko. Halos kumpleto na ang exterior nito. Makikita na tapos na ang final coat of paint sa buong hull, superstructure, at maging sa mast ng barko. Kung ikukumpara sa mga naunang larawan ilang buwan ang nakalipas, malinaw na nasa final stage na ng construction ang LD-603 bago ito opisyal na ilunsad. Isa rin sa mga napansin ng maraming observers ay ang pagkakaroon ng malalaking tent sa paligid ng shipyard. Karaniwan itong ginagawa kapag may nalalapit na launching ceremony upang may handa ang venue para sa mga opisyal ng gobyerno, military officials, executives ng PT PAL, at mga bisita mula sa Pilipinas at Indonesia. Sa madaling salita, halos handa na ang lahat para sa isa na namang mahalagang milestone ng modernization program ng Philippine Navy. Pero may isa pang detalyeng nakatawag ng pansin. Kung mapapansin ninyo ang mast ng barko, halos wala pa itong nakakabit na sensors, radar systems, communication equipment, at iba pang electronic systems. Hindi ito nangangahulugang kulang ang barko. Sa katunayan, normal lamang ito sa ganitong klase ng shipbuilding process. Matapos ang launching ceremony, ililipat ang barko sa pier kung saan isasagawa ang tinatawag na fit-out phase. Dito ikakabit ang iba't ibang electronic equipment, communication systems, navigation equipment, helicopter support systems, at iba pang mission-critical components. Posible rin sa panahong ito ikakabit ang karamihan sa interior equipment ng barko kabilang ang command facilities, troop accommodations, medical facilities, at iba pang operational spaces. Ibig sabihin, kahit mailunsad na ang barko ngayong linggo, marami pa ring trabaho ang kailangang matapos bago ito tuluyang ma-deliver sa Philippine Navy. Isa rin sa mga inaabangang bahagi ay ang paglalagay ng initial weapon systems ng barko. Base sa mga lumabas na impormasyon, ang unang armament ng LD-603 ay binubuo ng 8 pieces ng 12.7mm heavy machine guns. Ngunit hindi ito ikakabit sa Indonesia. Sa halip, sa Pilipinas ito ilalagay matapos may hatid ang barko. Ayon sa impormasyon, hiwalay na binili ng Philippine Navy ang mga heavy machine gun mula sa isang Turkish supplier. Dahil dito, mas magiging mabilis ang integration ng mga armas kapag nasa bansa na ang barko. Bagamat hindi pa ito ang pinakamabigat na armas na maaaring ilagay sa hinaharap, sapat na muna ito bilang pansamantalang defensive capability habang hinihintay ang iba pang upgrades. Ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng bagong landing platform dock na ito? Ang LPD ay isa sa pinakamahalagang uri ng barko para sa isang bansang tulad ng Pilipinas. Bilang isang archipelagic country na may libu-libong isla, napakahalaga ng kakayahang mabilis na maglipat ng mga sundalo, armored vehicles, relief goods, helicopters, at iba pang kagamitan sa anumang bahagi ng bansa. Sa panahon ng digmaan, malaking tulong ang LPD sa amphibious operations. Kaya nitong magsakay ng daan-daang sundalo at iba't ibang military equipment upang mabilis na maipadala sa mga strategic islands. Samantala, sa panahon naman ng kalamidad gaya ng malalakas na bagyo, lindol,
at volcanic eruptions, nagsisilbi itong malaking floating logistics base. May kakayahan itong magdala ng relief goods, medical teams, engineering units, rescue equipment, at maging temporary shelter para sa mga evacuees. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ganitong barko para sa isang bansang madalas tamaan ng iba't ibang natural disasters. Hindi lamang ito barkong pangdigma, isa rin itong barkong pangligtas ng buhay. Bukod dito, mas mapapalawak din ang operational reach ng Philippine Navy. Mas madali nitong masusuportahan ang mga malalayong isla at iba't ibang military detachments na nakakalat sa buong kapuluan. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, bagamat hindi combat ship ang pangunahing papel ng LPD, napakalaki pa rin ang maitutulong nito sa logistics support at deployment ng iba't ibang military assets kung kinakailangan. Samantala, ang launching ng LD-603 ay may isa pang magandang epekto. Kapag nailunsad na ang barkong ito at nailabas na mula sa dry dock, magiging available na muli ang malaking construction facility ng PT PAL. Dito naman sisimula ng susunod na yugto ng proyekto. Inaasahang dito na ay lalatag ang keel ng ika-4 na landing platform dock ng Philippine Navy na inaasahang magkakaroon ng hull number na LD-604. Kasabay nito ay sisimulan na rin ang assembly ng iba't ibang prefabricated sections ng susunod na barko. Ibig sabihin, hindi lamang isang barko ang makukuha ng Philippine Navy. Magpapatuloy ang pagpapalakas ng amphibious capability ng ating hukbong dagat sa mga susunod na taon. Isa itong malinaw na indikasyon na tuloy-tuloy ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines kahit na may iba't ibang hamon sa budget at procurement process. Habang dumarami ang mga bagong barko, aircraft, missile systems, at iba pang kagamitan, unti-unting nabubuo ang mas modernong depensa ng bansa. Sa ngayon, ang susunod na inaabangan ng lahat ay ang opisyal na launching ceremony ng LD-603. Kapag matagumpay itong nailunsad, isa na naman itong malaking milestone hindi lamang para sa PT PAL kundi lalo na para sa Philippine Navy at sa buong Pilipinas. Isa itong simbolo na unti-unti nang nagkakaroon ng mas malakas na kakayahan ng ating bansa upang protektahan ang ating mga karagatan, tumulong sa panahon ng kalamidad, at mapanatili ang seguridad ng ating mga mamamayan. At habang papalapit ang araw ng delivery nito sa Pilipinas, mas marami pang updates ang inaasahang lalabas tungkol sa installation ng iba't ibang systems, sea trials, at ang opisyal nitong pagpasok sa serbisyo ng Philippine Navy. Kaya kung gusto ninyong manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating defense updates. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.